Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our healing message for tonight is based on the gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 16, verses 1 to 15. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him and asked him, 'What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.' The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job. I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I'll do, so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses.' So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much do you owe my master?' 800 gallons of olive oil,' he replied. The manager told him, 'Take your bill, sit down quickly, and make it 400. Then he asked the second, 'And how much do you owe?' 1,000 bushels of wheat,' he replied. He told him, 'Take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money." The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. He said to them, "You are the ones who justify yourselves in the eyes of men, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight." Purihin, purihin ang Panginoon. Sabihin lang ang salitang steward or manager. Sino sa inyo ang ibig maging manager ngayon? Ma-promote from being a servant into a manager or a steward. Sa totoo lang, ang unang binigay ng tungkulin ng Diyos sa tao ay tagapamahala ng kanyang mga nilikha as a steward or manager of all He created in this world. Ngayon, ang nangyayari ngayon sa ating daigdig, nagpapatunay lamang na ang tao ay hindi naging mabuting katiwala ng Panginoon. Bakit? Bakit kaya? Iyan ang ating sasagutin ngayon sa tulong ng Espiritu Santo. Meantime,
taas nyo ang inyong mga prayer request, asin, langis, tubig, at lahat na maaari nyong hawakan upang pagpalain ng Panginoon at magamit natin bilang tulong mula sa kamay ng Diyos. Ito'y maging kasangkapan ng Kanyang kapangyarihan para tayo ay maging tunay na tapat na katiwala ng Diyos sa ating paligid. Sabihin niyo, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga hawak kamay at ang aking kamay. Gawin niyo akong mabuti at matalinong katiwala ng tagapamahala ng inyong mga nilikha sa sanlibutan ito. Nang sa gayon, hindi ako magkulang sa gitna ng kawalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, katatapos lang natin ang serye tungkol sa servant. The parable of the talent. Now, this one is not a parable. It is a real story about a man na ginawang manager ng isang mayaman. Tayo yon. According to Luke chapter 16, verse 13, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi tayo maging katiwala ng Panginoon at lingkod ng Panginoon at ng salapi. Hindi po masama ang salapi, kundi ang paghahangad ng sobra-sobrang salapi sa anumang paraan kahit ikamamatay ng biyang tao, iyan na nakakasama. The love of money is the root of all evil, sabi sa kasulatan. Now, I will call this series The Wise Steward or Manager of God. Our healing password is the first letter of steward, letter S. The first stands for seeking, paghahanap. A wise steward seeks first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to him. That is according to Matthew 6:33. Psalm 63 verse 1 said, "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water." So, to be wise, to become a wise steward, you must first of all seek the kingdom of God and His righteousness. Purihin ang Panginoon. That is what a good steward does. Ang unang niyang ginagawa niya ay hanapin ang kaharian ng Diyos. Araw-araw, bawat sandali. Sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Ang ating hininga, ang ating kalusugan, ang ating kailangan sa araw-araw ay naririyan na. Bago hanapin natin ang bakuna, ang paghahari ng Diyos.
paghahari ng Diyos ang unahin natin. Sana. Upang ang tamang bakuna ay ang ibigay sa atin sa oras ng ating pangangailangan. So, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things will be given to us. The second stands for seed time. Seed time. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Seed time. Genesis 8:22 says, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Para hindi tayo kapusin sa anumang bagay, may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Kaya lang, wala nang nagtatanim ngayon. Bakit? Napuputikan ang kanilang kamay. Pag nakatapos na ng high school, ayaw nang bumalik sa lupa para magtanim. Bakit? Ang tinuro sa atin ng awit sa school, planting rice is never fun. So fun, when from morn to set of sun, cannot stand, cannot sit, cannot rest a little bit. All my blood likes to drink, all my bones without the sick, and my legs numb and set from the soaking in the wet. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, kung ako mga susunod, babaguhin ko ang awit na yan. Gagawin kong planting rice is always fun. Pagtatanim, alam nyo, sa totoo lang, ang ating Diyos ang unang nagtanim. It's found in Genesis chapter 2 verses 8 to 9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge and evil. Ngayon, hulaan nyo ang third letter S. Ang makakahula niyan, may regalong tatanggapin ngayon sa Panginoon. Special na regalo. At kayo magiging exempted sa COVID-19. Hulaan nyo. Pakinggan muna natin ang awit na ito, Around the World. Purihin ang Panginoon. Now, nahulaan nyo. At this, ulitin ko ang Genesis chapter 2 verses 8 to 9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground,
trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of evil and good. Hindi basta nagtanim ang Panginoon. Hinanap niya sa buong daigdig ang matabang lupa sa bayan ng Eden. Kaya, ang napili kong awit yan, around the world. Maghanap kayo, tingnan nyo, kung saan-saan tayong bayan nakakapunta. Bakit? Ang buong daigdig ay binigay sa atin upang pamahalaan natin ng Panginoong Diyos. Kaya lang, ang daigdig natin ngayon ay hindi nakaaya-aya sapagkat sinira na ng tao ang magandang tanawin at matatabang lupa na papagtat naman ng ating pagkain. Dahil sa karunungan ng tao na laban sa karunungan ng Diyos. The third S stands for site, lugar, S-I-T-E. Kagaya sa Ambel site, ang Diyos ang nagpipili ng lugar na kung saan tayo kakausapin at pagtuturuan. Kung saan tayo pagagalingin, palalakasin at bibigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. It's not man who chose the site. Hindi tayong tao ang naghahanap ng lugar kung saan katagpuin ang ating Diyos. Ang Diyos ang naghahanap ng lugar para sa ating family appointment with El Shaddai. Kaya sa gawaing ito, Ambel City, Parañaque City, Philippines. We are in the Philippines now. Kayong lahat na tinuruan, hinipo ng Panginoon sa pamagitan ng gawaing ito, huwag niyong kakalimutan ang dakong kung saan kayo pinalakas at binigyan ng talino ng Panginoong Diyos. The fourth S of steward stands for salt in sunlight. Iyan ang ating gospel reading kaninang sa ating banal na misa. Matthew chapter 5 verses 13 to 16 says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people of light light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Ayan. Alam nyo, sa totoo lang, mayroon kong pinagmamasdan. Tinuturo ko kay Brother Rico sapagkat ang research ko ngayon sa mga mensahe natin ngayon si Brother Rico Lakaw. Sabi ko sa kanya kaninang umaga, pagmasdan mo, Brother Rico, ang mga halaman, lalo na ang damo. Bakit? Kako dinidilig natin yan araw-araw, pero hindi lumulutang ang green plants.
hindi tumutubo. You know why? Ngayon, ilang araw lang ang mulan. Tumutubo na ang mga halaman. Nakikita na atin ng mga tata ang mga lonsyang halaman. You know why? Because the rainwater has salt. May asin ang tubig ulan sapagkat iyan ay evaporation from seawater. Kaya kailangan ng buhay ang asin. Sa totoo lang, pampalakas ng ating resistensya laban sa anumang virus ang asin. Kaya ako'y naniniwala na sa pamagitan ng asin at sunlight sa umaga, pagpaaraw kayo, lalakas ang inyong katawan. Although iitim kayo sa araw, pero kailangan ng ating katawan yan. Kailangan ng mga lahat na may buhay, ang asin at ang sunlight. Yan ay kailangan ng sanlibutan ngayon. Tayong mga Kristiyano, tayo mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo at naging tunay na katiwala ng Diyos, tayo ang tinatawag na asin ng sanlibutan. To preserve this world and to make it salty para magkayo ng taste. Subukan niyong magluto kayo ng anumang ulam na walang asin, walang kalasa-lasayan. Asin at tubig lang, tubig ulan. Bakit yung tubig nating galing sa ating mga gripo ay hindi mabuhay ang mga tuyong halaman? Kahit diligyan natin ng umaga at hapon. Bakit? Sapagkat may chlorine na yan. Chlorinated na yan ang tubig na yan. Subalit ang tubig ulan, yan ang hingi natin sa Panginoon para mabuhay uli ang mga halaman at magkaroon tayong sigla sa ating katawan. I believe this is what we need today. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng mga taga-mundo, to see is to believe. Baliktad yata yan. Believe first and you will see. Sa paghari ng Diyos, manalig ka muna, magtiwala ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya, at makikita mo ang hindi mo nakikita sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Believe first and you will see miracles, wonders, and signs. There are plenty of signs, wonders, and miracles around us every day that prove to show that God indeed exists. Totoong may Diyos. Totoong may Diyos. Ang mensaheng ito narinig nyo dahil sa pamamaraan ng Diyos. Now, you can go back to this message on our playlist sa ating official channel sa YouTube and Facebook. Use this media in forum for this gawain. Use the official channel of Delta Broadcasting System. Wala tayong ibang official website o channel maribal sa Delta Broadcasting System. Ngayon, gusto nyo makakita ng himala at kababalaghan? Okay, ito ang tatandaan nyo.
at isikaw nyo. Tatlong ulit. I believe and I will see. I believe that 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 I will see. God bless you. I believe and I receive. I believe and I receive. Ayan, mapagpalang oras po mga pray partners, brother and sister in Christ. I'm Sister Daisy at ito po ay ang family appointment with El Shaddai noong June 8, 2021. Ito pala ay Tuesday. Healing message. The 4S of Steward. So, ito po ang 4S ng Steward. And yung word na steward pala ay meron siyang equivalent meaning. So may mga series po yan nasa Delta Broadcasting System. So inaanyayahan po tayo ng ating punong lingkod na muling pakinggan yung ang mga series po ng healing message ayan, na nakapagbibigay po ng kagalakan, kalakasan. Ang ginamit po na Bible verse ay ang Luke 16 ay ang Luke chapter 16, 1 to 15. The good steward, ang mabuting katiwala. At iyan, naibahagi po ng ating punong lingkod na ang sa mundo nga raw po, to see is to believe. Pero sa kaharian po ng Diyos, believe and you will see. Believe and you will receive. Ayan, di ba po, sarap talaga, no? Magnilay. At ang punong lingkod po ay nag-aanyaya. Turuan ko po kayo mga prayer partners. Punta po tayo sa Delta Broadcasting System. Search niyo po doon yung search. And then makikita niyo po yung playlist. Ayan, napakarami pong playlist na pwede niyo pong pagpilian, panoorin, pagnilayan. Ayan. Na nakakapagbigay naman talaga ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan na mula sa itaas. So, ayan. Believe and I will receive. Believe and I will see. Ayan yung sinasabi po ng ating punong lingkod. Magtiwala muna tayo sa Diyos bago natin makita ang mga pagpapala. No? Sa mundo kasi, to see is to believe. Kailangan meron mo ng proof of evidence, no, bago maniwala yung tao. Pero sa Diyos, believe and you will receive. Believe and you will see. So, ayan, ang muli po, ang kompletong video ay nasa comment section. Ayan, pwede po nating panoorin ang kompleto at buo at marami pa pong choices sa Delta Broadcasting System, the official YouTube channel of El Shaddai Ministry. At muli po, ang gawain ay nag-aanyaya every Tuesday, Saturday, sa Sukat, Parañaque, San Dionisio, dyan po sa Ambil City Grounds, at every Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po sa Amorsolo. Prayer meeting sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan, maraming salamat mga ka-prayers. And see you muli sa ating next video. Stay blessed!